Kung hindi tatakbo si Sara, sa palagay mo ba mananalo si Tamba? Hindi rin. Tsaka bakit po hindi tatakbo si Sara Duterte? Di ba paulit-ulit na si Sara Duterte? Hahabulin nyo rin pa rin naman kami. Ito po nangyayari sa pamilya niya at sa mga kaibigan ng mga Duterte. Ginigipit, wag na tayo magbulahan. Alam natin to lahat, ginigipit yung pamilya ng Duterte, lahat nakasalang, pati po yung mga kaibigan nila, ginigipit din. Ibig nyo sabihin, Vice President pa si Sara Duterte. Ha? Paano pa pag wala na sila sa kapangyarihan? Di ba? Kaya imposible po, matatalino naman sila, imposible hindi tumakbo si BP Sara. Boss Buds, kailangan na bang dalhin sa Malacanang ang rally? Alam po ninyo, ganito yan, no? Sabi ko nga sa inyo, matagal tong laban na to. Kaya dapat, marunong kayo magpahinga. Tignan nyo yung ginagawa sa KOJC. May relievo yung mga pulis. O, dapat ganun din. Isang araw, punta ka, suporta. Sa mga susunod na araw, pahinga ka naman. Kasi hindi po pwedeng ubusin natin lakas pare-pareho ng isang laban. Hindi naman po makukuha yan. No? Ano lang, ikot-ikot lang. Ganun lang ang tansya ko dyan. Mahaba pa po itong laban na to. PhilHealth nyo, wala na binulsa na. O, tignan nyo yung PhilHealth. Nakakatawa yung PhilHealth, nangingi sila ng budget ngayon, pero yung pera nila, binibigay naman nila sa gobyerno. Ang gulo eh. Bakit di kayo manawagan ng People Power, 32 million kayo at 8 million ng KOJC? Bakit di nyo magawa? Ikaw, bakit hindi mo magawa? Patabilyo. Si Patabilyo dumayo sa TikTok. Ikaw, bakit hindi kayo magparally? 31 million kayo. Bakit yung nagrally sa inyo 15 lang? Ganun lang po yun. Iba po yung bumoto sa mga willing mag-rally. Okay? Iba po yung botohan sa rally. Pag nag-rally ka po, titigil ka ng trabaho. Kailangan po mabuhay ng mga tao. Naintindihan nyo ba? Kayo, pagbahinaan mo namin kayo na bakit 31 million kayo? Bakit nung nanawagan na mag-rally, 15 lang dumalo? Mas nakakahiya yun. 32 million, araw-araw may nagrarally, araw-araw, libo. O kayo? Ayun lang yun. Iba po yung pagrarally sa pagboto. Marami pong supporter yung mga Duterte. No? Sa totoo lang, maraming supporter yung mga Duterte. Pero mahirapan pong sumama sa rally. Kasi ang rally, Liwasan Bonifacio. Taga Davao yung mga, taga Davao sila, taga Cebu. Paano sila makakapunta ron? Ganun lang po yun. Kabadong ang 2025 election is the deciding point. Kung majority hindi po natin kakayanin yung eto, i-real talk ko kayo. Tayo po, iboto natin yung Duterte. Pero wag po, puta, nakita niyo po ba yun? Nakita niyo po ba yung lineup nila? Superstar po na, political superstars po yun. Political heavyweight po yun. Kaya tsatsagain po natin talaga ng kampanya na wag iboto yung mga yan. No? Talagang ano po natin yan. Talagang tsatsagain natin. Kasi tayo rito, naniniwala tayo na dapat iboto yung mga Duterte. Ilan po tayo? Tignan nyo, 1,962 lang tayo. Hindi nga tayo maabot ng milyon eh. Yun yung point natin doon. No? Kaya kayo, tsaga-tsaga kayo. Pagtsatsagaan po natin to. Bakit di kayo manawagan ng people power? Yan. Tagal naman ang rally nyo. Nagrarally na po kami, hindi ba araw-araw na nga rally. Kayo yata naiinip eh. Malakas, magnakaw, puro confidential fund na wala explanation. Yan, maganda ko, hindi ko pala na ano, no? Maganda yan na point out. Wala daw, ito po maling-mali. Hanggang ngayon daw walang explanation sa confidential fund. Ganyan po kabobo yung followers ni Bangag at ni Tambaloslos. Bakit po? Nilantad na nga oh.
Nilantad na nga nila Franz Castro tsaka ni Egan. Oy, makinig kayo. Di ba si Egan, nilantad niya na, ito yung pinaggamitan ng confidential fund. Sila Franz Castro, nilantad na. Pagbabayad sa mga reward, sa mga nagtuturo ng mga NPA. Reward sa mga nagtuturo ng mga NPA. Ayan yun di ba? Lantad na po. Ang request, ano request? Pakinggan niyo request nila. Ayan. Puro confidential fund, wala namang explanation. Nariyan na, nilantad na, ganun po sila kabugok. Gusto pa i-explain pa sa kanila. Napaka-spoiled nyo naman. Bobo na kayo, gusto nyo pa, sarap buhay naman kayo. Nilantad na eh. Ano bang kinakailangan nyo? Bobo ba kayo? Confidential na nga yun. Alam niyo ba ibig sabihin ng confidential? Dapat yun hindi nilalantad. Confidential na nga, nilantad na nga. Hindi nyo naintindihan, hindi na po namin kasalanan yun. Nariyan na oh. Diyos ko, ano nyo na lang. Franz Castro. Sige. Total, mahihina talaga utak nyo. Ako na magtuturo paano nyo. Sige, pagbigyan natin maraming tanga pala rito eh. Pasagutin. Tinanong si BP sa COA, ang pasagutin, sino pwede naman na siya sumagot? Sumagot po siya. Kaya lang, hindi nyo nagustuhan. Alam nyo kung ano sinagot? I forgo. Hindi niya na po ipagtatanggol. Tagalogin kasi natin, baka mahina ito eh. Sabi ni BP Sara ganito. Ang lahat po ng itatanong nyo, ito po ang isasagot ko. Hindi ko na po ipagtatanggol ang budget na inilatag namin. Nasa sa inyo na po yun kung aaprobahan nyo o hindi. Yun po ang ibig sabihin ng I forgo. No? Hindi po kinakailangan magpaliwanag. Ano tong item na to? Napaliwanag ko na po yan. Hindi ko na po sasagutin. Naintindihan nyo? Anong COA pinasasagot? Hindi niya pinasasagot ang COA. Sabi niya, hindi tanong para sa akin yan. Ang tinatanong COA, hindi tanong para sa akin yan. Baka para sa COA yan. Alam nyo, mga brad, mga sis, kayong mga bugok na followers lang, tama yung sinabi ng isa eh. Sino ba yung nagsabi dyan sa TikTok? Kahit hindi dapat, dahil confidential, nilantad na nga ni Franz Castro, nilantad na nga ni Egan Manyakol Clavio. Babasahin nyo na lang. Gusto nyo pa ipaliwanag pa namin? Ipaliwanag pa. Ayaw nyo pang kami magpaliwanag. Gusto pa nila si BP Sara. Ang hihina nyo naman ng pang-intindi. Yung ba naman, ang linaw, reward. Reward. Reward saan? Ako na magpapaliwanag. Kasi may mga nagtuturo kung sino yung mga NPA, binibigyan na reward. Kaya galit na galit si Franz. Alam niyo na. Hindi. Diyos ko naman, umintindi naman kayo. Kawawa. Hindi po binulsan ni BP Sara. Pero pagbigyan na rin natin Pasensya na kayo kasi mga tangengot talaga itong mga to. Boss Badong, nakatanggap ba ng ayuda ang mga nice people around dahil 3 yung nakaupo sa HOR? Sabi nga ni BP Sara saan nyo ba dinadala mga ayuda nyo? Kasi kayo ay sa NTF-ELCAC ay may kaugnayan dyan sa mga rebelding grupo na yan. Hindi rin sila sumasagot Yan. Sir, ba't mo pinagtatanggol ang mali? Ano bang maling pinagtanggol ko? Ganyan din turo mo sa mga anak mo at kapatid. Ano nga ang mali sa pinagtatanggol ko? Mali po ba na Vice President si Sara Duterte? Mali po ba na congressman sila?
Ano po mali? Dapat wag. Si Pat Sabilio, meron sinasabi. Bakit hindi man lang bumisita si Baste sa KOJC compound gaya ng ginawa ni Bato? Bakit kaya? Alam namin Pat Sabilio, pero hindi namin sasabihin sa'yo. Bakit kaya Pat Sabilio? Hindi ko sasabihin. Hindi, simple lang yan. No? Bakit itataya ng mga Duterte yung kanilang sarili sa kapahamakan? Ganun lang yun. Pag hindi na unawaan ni Pat Sabilio yan, hindi niya talaga maunawaan. Di ba? Halos ng kulto mo, taga Davao lang. Kawawa naman, no? Taga Davao. Kayo po ba, taga Davao kayo lahat? Nagbibintang na si Pat Sabilio. Barado eh. Pag barado, ano raw kayo? Taga Davao daw kayo lahat. Sabi ni Pat Sabilio, bistado na raw ako. Taga Davao lahat ng aking kulto. Taga Bulacan, taga Pampanga. Malala ka na Pat Sabilio, lumipat ka pa sa TikTok. Most wanted in the Philippines kasi parang top 1 siya sa mga pinaggagawa ng abusong pulis. Sa laki po ng reward, parang top 1 nga siya sa reward. Di ba? Sa totoo lang po. COA nakabantay sa pinagkagastusan nung hinihingi ng budget samantalang nasa Congress certification lang. Tignan nyo. Napaka-unfair po nung mga congressman. Nakabantay sila dun sa sila nga hindi nila mailabas eh. Tanong nga ni ang tanong nga ni BP Sara saan nyo naman ginamit yung ayuda nyo? Samantalang ayon sa NTF-ELCAC may ugnayan sila sa mga rebelde. Di na ba ako pwedeng sumuporta sa mga Duterte dahil taga Bicol ako? Pwede naman. Wala naman po sa lugar yan. Ang tinatanong kasi ni Pat Sabilio, lahat daw ng mga viewers ko taga Davao lang kaya nagre-react sila.